Ang programang ito ay hindi kumakatawan sa Royal Cable TV6. Anumang opinyon ng mga kumakatawan sa programang ito ay sarili nilang pananaw at opinyon. Patnubay ng mga magulang sa mga kabataan ay kailangan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat na tagapanood ng TV6. Siyempre, ito na naman po sa loob po ng pagpasok ng 2015. Dito po sa TV6 ay meron pong programang inilunsad ang ating station manager na walang iba kundi si Chris Sanji. Ang programa pong Tapatan. At napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil unang-una po na pagsasahimpapawid ng programang Tapatan ay number 1 po ang ating guest ngayon. At number 1 din siyempre yung programang Tapatan dito po sa TV6. Nais muna natin batiin ang mga kasandigan, ang ating mga viewers sa buong lalawigan ng Laguna. Mapalad po tayo sapagkat nabigyan ng pagkakataon maglahad ng mga programa at mga proyekto ang bawat mga namumuno sa bawat bayan, lalawigan man o barangay. Dito po sa programang Tapatan. Ang programang Tapatan po ay tapatang ibibigay sa inyo ang buong mga serbisyo publiko na talaga po ng mga nais po nito ay ipahatid sa ating mga kababayan ang tamang mga impormasyon at mga programang sumasaklaw sa kanilang mga lugar. Ngayong araw pong ito, siyempre, makakapiling po natin ang number 1 na konsyal po ng lungsod ng Cabuyao. Talaga po naman ito ay kinilala, minahal ng taong bayan, kaya nga po number 1 siya. Ating pong alamin sa kanya kung ano po ba yung mga ordinansa na naipasa na pinapakinabangan ngayon dyan sa lungsod ng Cabuyao. Ano po ba yung mga programa niya para sa mga senior citizen, sa ating mga kabataan, ano po ang nais niya, maitaas ba ang antas ng edukasyon ng mga kabataan, ng mga mag-aaral dito po sa lungsod ng Cabuyao. Lahat po ay malalaman natin yan. At ngayong umaga ay pinakikilala ko po sa inyo, walang iba, si Honorable John Batallones. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Nelson at Sir Ray. Magandang umaga po sa ating po mga viewers ng Tapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre po sa aking po mga kababayan sa Cabuyao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, nasa inyong pagkakataon para mula magpasalamat at bumati sa ating mga taga-Cabuyao. Ako po ay ngayon lang ulit naimbitahan po sa inyong palabas. Kaya ako po ay gagamitin ko na po ang pagkakataon para po pasalamatan ang aking mga kamag-anak, aking pong mga supporters po sa Cabuyao, sa lahat po ng tumulong sa akin noong nakarang eleksyon, na nagluklok po sa posisyon ko po ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at siyempre, Sir, kumusta po bilang number 1 konsyal po ng ating lungsod? Ano po bang committee ang inyong hawak ngayon? Sa ngayon po, ang committee ko pong hawak ay Sports Committee at saka po ang Trade, Commerce and Industry po. Ano po ang mga pumapalog dito? Ano po mga ordinansa ng naipasa ng ating magiting na konsyal? Katulad po ngayon sa Trade, Commerce and Industry po, bumubuo po ako ng Chamber of Commerce, yung pong grupo po kung saan po ay pumapaloob po dito ang mga negosyante ng buong Cabuyao para ho magkaroon ng unification po sa mga susunod pang panahon. Ibig sabihin ni Konsyal Batallones ay mas lalong maganda ang hinaharap ng Cabuyao, mas lalong dadami mga investors at maglalagak ng negosyo sa kanyang mga programa. Opo. Sana nga po mag-prosper po yung pong binubuo ko pong Chamber of Commerce para po talaga sa ikabubuti ng mga taga-Cabuyao. Sir, paano po naman ano po naman ang plano nyo sa ating mga senior citizen? Ano pong maitutulong ng inyong tanggapan? Katulad po nun sa mga senior citizen, meron po tayong programa sa ating pong DSWD, kung saan po ay sila po ay nagbibigay ng gamot every month po sa ating mga senior citizen. Meron po kaming sinubukang ipasang resolusyon na kung saan po magkakaroon ng 10 to 20 million po sa mismong opisina ng senior citizen.
Kaya lang ho, sa ikanalulungkot ko pong sabihin sa inyo na hindi ho ito ipinasa ng ating administrasyon at ito po ay binito. Kaya nakakalungkot man po, talagang pagpapatuloy po namin ang paggawa ng mga resolusyon na katulad nito para ho sa ating mga senior citizen. Naniniwala naman po ang mga taga-Kabuyaw na hindi po titigil si Consiel Junjun Batallones na hindi mabigyan ng magandang benepisyo ang ating mga senior citizen, dahil alam po naman natin na ika nga ni Vice President Binay, mahal na mahal na mga senior citizen dahil isa rin siya sa senior citizen. Iniidolo lagi ng mga lahat ng bayan ng buong lalawigan o buong bansa ay ang Makati. Sir, pwede po ba natin maihambing na sa mga darating na panahon, pwede natin maidikit ang lungsod ng Kabuyaw sa isang Makati? Wala naman imposible basta ho nagtutulong-tulong ang sanggunian, nagtutulong-tulong ho ang mga mamamayan ng Kabuyaw. Wala ho imposible sa mga ganong mga senaryo. Katulad po nung sa Makati ho, meron ho tayong libreng birthday cake po sa mga senior citizen. Opo. Tsaka po alam ko po doon, meron ho silang movie pass kung saan po ay libre po ang sinihan pag birthday ng isang senior citizen at birthday cake po. Katulad po ng sinusubukan po namin ipasang resolution ngayon na kung saan magkakaroon po ng birthday gift para po sa ating mga senior citizen. Kumbaga po ito na po ay isa sa mga step ho patungo sa sinasabi niyong malapit na Makati sa Kabuyaw ho. Ayan, napakaganda pala ng pangarap ni Consiel Junjun na mga Batallones sa lungsod ng Kabuyaw. Sir, pagdating po naman sa edukasyon, ano po naman ang ating magagawa dito para may taas, lalo ang antas ng edukasyon sa lungsod po ng Kabuyaw? Ang nais kayo may tanong kay Consiel Junjun Batallones kasi minsan nandun ako sa Kabuyaw, nakikita ko ang mga programa tungkol sa kabataan. So ano sir ang pangunahing programa natin pagdating po sa youth empowerment? Tulad po na nasabi niyo pong youth empowerment, kami po ay nagpapaseminar sa mga kabataan ho para ho magkaroon ho sila ng self-esteem, madagdagan po yung confidence nila sa sarili nila. Yun po kasi yung naranasan ko nung ako po ay kolehiyo na kung saan meron hong mga iniimbitahang mga guest speaker para ho mag-come up po ng isang seminar para ho sa mga kabataan kung saan po bibigyan sila ng mga ideas kung paano nila magkakaroon ng boost. Yung parang confident booster po, yung parang gano'n. So, pagdating naman po sa scholarship dyan sa Kabuyaw, kumusta naman po yung assessment natin? Di ba po meron po tayong pamantasan ng Kabuyaw? Opo. So, kumusta naman po? Yun nga po ang ikinalulungkot ko dahil dati ho kasi ang pamantasan po ay para sa mga taga-Kabuyaw at para ho sa ibang mga dumadayo ho dito. At nung pong mga panahon na yon ay mababa lang po ang bayad ng isang taga-Kabuyaw sa ating pong pamantasan ng Kabuyaw. Halos miscellaneous fee lang po ang binabayaran. Pero sa ngayon ho talagang tumaas na ho ang enrollment, yung pong per unit natin. Nagtaas na po dati hong 4,000, na doble ho yun eh. Alam ko ho ngayon parang 8,000 na po eh. Kaya nakakalungkot man kung sabihin, talagang gano'n ang nangyayari sa atin. Ano po ang magagawa ng ating mga kasamahan para po ito itamang muli? Meron po bang paraan? Ayun po ay pinag-uusapan namin at lagi ho namin patuloy na pinag-aaralan kung paano ho namin magiging libre muli ang college po sa ating pamantasan ng Kabuyaw, lalong-lalo na sa mga taga-Kabuyaw. Dahil ang priority naman kasamang Rainmart ay yung talaga naman ay mga taga-Kabuyaw. Kasi nung una talaga, nung inabot ko yan, ay napakababa ng halos mababa sa kalahati pa. Ang binabayaran ng ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Kabuyaw talaga napakaswerte nila. Pero nagtataka ko bakit nagkaroon ng mga pagbabago, hindi natin alam yan. Siyempre, sir, pagdating po naman sa pagtulong po sa ating mga kababayan sa lungsod po ng Kabuyaw, na pumupunta po sa inyong tanggapan, ano po ang mga requirements na kinakailangan? Halimbawa po sa ospital,
Opo, Ano po ang mga kailangan na kanilang dalahin na sa ganun po ay dagdag informasyon ng ating po mga manunod na sa ganun po, ganun pala ang dapat dalhin ko, na sa ganun hindi na ako pabalik-balik, hindi na ako sasabihin ng sekretary konsyal na magdala ka ng ganun, ng birth, Opo, kung ano ng mga requirements. ang inaano lang po namin ay yung po hospital bill, ganun lang naman po ang nire-request namin. Tapos kung ano po yung mga nagastos, yun lang naman po ang usually na pinapadala po namin sa opisina pag nagre-request po sila doon. Sa lungsod po ng Kalapa, ang libreng palibing, meron pong programa ang isang konsyal doon na libreng palibing. Dito po ba sa lungsod ng Kabuyaw, meron din mga ganong programa? Sa ano ho, wala hong ano na libreng palibing ho sa atin ho. Ang alam po ho doon ay meron po siyang 10,000 pesos na burial assistance po. Pero yung pong palibing po wala pong gano'n sa Kabuyaw. Sir, ano po ang pwedeng asahan ng ating mga kababayan sa lungsod ng Kabuyaw sa isang Junjun Batalyones? Katulad ho nga noon sa sinasabi ko ho yung po sa edukasyon. Kasi ho number 1 ho talaga ang edukasyon at ang kalusugan ho. Opo. Katulad ho nung kalusugan, dapat ho talagang i-improve sa Kabuyaw ay ang kalusugan, ang ospital ng Kabuyaw. Dahil ito po ay basic necessity ng mga tao ng Kabuyaw na kung ang kalusugan ng mga mamamayan ng Kabuyaw ay nasa magandang sitwasyon, hindi na ho kailangan ng mga taga Kabuyaw na maghirap pa na pambili ng gamot. Hindi na ho kailangan na intindihin pa yung kanilang pagkakaroon ng sakit. At pangalawa ho dito, yung pong edukasyon na mapababaan ang bayad ho sa PNC. Dahil ito pong dalawang to ang basic needs ng isang tao po Kaya dapat ito po ay i-provide ng isang city dahil dito po mapapatunayan ng isang syudad na talagang ang syudad ay talagang city na kung nabibigay yung mga basic needs ng tao katulad ng kalusugan at edukasyon. Magkano po ang ira ng lungsod ng Kabuyaw? Sa ngayon ho, 1.2 billion. Sa 1.2 billion po, hindi pa po ba pwede pumulit doon para po madagdagan ng budget sa mga eskwela na sa ganun po yung ating mga magulang na magpaparal ng kanilang mga anak na sa ganun hindi po sila mag-suffer masyado. Hindi po ba pwedeng makapunit doon ng budget? Sa katunayan ho, meron ho akong kalapit bayan na napuntahan na sa Lipa City ho. Halos magkaparehas na ho ang ira ng Kabuyaw City at Lipa, halos 1.2 to 1.3 billion din po. Pero napag-alaman ko ho doon na ang kanila pong pamantasan ng Lipa, talaga pong napakababa ng presyo at yung pong talang iba, wala na hong bayad. Talagang halos miscellaneous fee na lang po ang binabayaran. Kaya ako po ay nagtataka kung bakit sa pamantasan ng Kabuyaw ay may ganitong presyo pa tayong binabayaran. Samantalang sa mga kalapit bayan natin na parehas ng ira natin ay hindi natin magawa yung libreng edukasyon para sa ating mga college students. Pero sa balita ko po, napakatunog po ng pangalan ng isang Junjun Batalyones para sa 2016. Ito po ba kung talagang tutulungan ng taong bayan ng lungsod ng Kabuyaw, isang Junjun Batalyones, ano po ba ang ikang inaasahan nila? Yun nga po, yun po ang unahin ko, yung pong edukasyon at kalusugan. Yun po talaga kasi ito po, pagpasok ko pa lang po na pagiging konsyal, ito na po ang nakita kong kakulangan ng ating syudad. Kaya hindi ko masabi na tayo ay nagiging dependent na sa paghingi sa City Hall na hindi naman dapat. Na dapat i-provide na agad ng city, ng syudad ang dapat ibigay sa mga tao. Ayan talaga po ng mga sinisiguro ni Consiel Batalyones. Mamaya po malalaman natin kay Consiel Batalyones kung ano po ba, kompleto po ba sa kagamitan ng ospital ng Kabuyaw. Nakakaranas po ba ng sakripisyo yung mga pasyente na hindi makalabas kung tawagin hostage patient? May mga ganun pong kasong sumbong na nakakarating sa atin. Malalaman po yan sa pagbalik ng Tapatan.